Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, September 14, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Orin Miranda. Marami sa mga kababayan natin ang umaasa sa pagpapadala ng mga shipping o sa mga shipping company. Minsan, kahit pauwi na, mas minarapat pa nalang ipadala na rin ang bagay sa mga katulad ito. Kaya lang nitong mga huling araw, dumarami ho ang nagkakaproblema dahil hindi naman nakararating sa kanila ang inaasahang balikbayan box. Yan ang naranasan ng isang OFW na si Eva Astorga. Narito ang kanyang kwento sa report ni Irene Quintana. I lost my job. Kasi napauwi nga ako ng wala sa oras. Kumuha ako ng condominium. I lost my condominium because hindi ko na nga nabayaran yung monthly. And then I still lose my things. Parang ano na. Kaya nasabi ko sa kanila, if hindi nyo ito mapapadala sa akin, as if para nyo na akong pinatay. Kaya my life is there on those baggages. My books, everything about my teaching profession, nandoon lahat. Umiiyak na lumapit sa Responde si Eva Astorga, isang dating community health nursing professor sa bansang Mauritius. Halos 2 taong nagturo si Eva sa Apollo Bramwell Nursing School, ngunit bago pa man matapos ang kanyang kontrata roon ay nagkasakit ito. Doon sa sobrang stress ko na ba sa kanila, doon sa board meeting namin November 4, doon ako nag-collapse. I almost died on that situation. Kaya nang umuwi ako, sila man din ang nag-advise yung CEO namin, do not bring anything. Just little things. So I bring little things. So everything ng mga gamit ko, inaandun sa bagahe na yun. Umuwi sa Pilipinas sa Eva noong December 24, 2011 nang hindi dala ang karamihan sa kanyang mga gamit. Nangako ang kumpanyang Apollo Bramwell Corporation na sila na ang magpapadala ng kanyang mga bagahe sa pamamagitan ng BA Logistics. Gaya ng Apollo Bramwell Nursing School, ang BA Logistics ay nasa ilalim din ng Apollo Bramwell Corporation at responsable sa mga bagahe ng mga empleyado ng korporasyon na lumalabas at pumapasok sa bansa. Sa kanilang pakikipag-ugnayan sa BA Logistics ay sinabi nito na sa Quicksilver Company dito sa Pilipinas sila mag-follow up. Kaya lang, sabi naman sa kanila ng Quicksilver, ang kanilang responsibilidad ay kapag natanggap na nila ang mga bagahe ay sa kanila ito i-deliver sa mga may-ari. Pinayuhan naman sila ng Quicksilver Company na makipag-ugnayan sa Shipco Philippines na responsable umano sa pagpapadala ng mga container van mula Singapore papunta rito sa Pilipinas. Sa patuloy nilang pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan ay nalaman nilang hindi sa BA Logistics ipinadala ang kanyang mga bagahe at sa halip ay sa ED Logistics at ang mga ito ay dadalhin sa Singapore at mula sa Singapore ay dadalhin ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Shipco. At dito nadiskubre ni na Eva na ang container van na MEDU 8852562 kung saan naroon ang kanyang mga gamit na ipinadala sa pamamagitan ng ED Logistics ay kasalukuyang nakahold sa Shipco Singapore dahil sa kabiguang magbayad ng ED Logistics. Sinabi ng BA Logistics na hinahabol at ididemanda nila ang ahente ng ED Logistics. Pero tanong nga ni Eva, Kailan pa ito matatapos? Maybe ang iba kong gamit doon nagrarat na. May mga chocolates ako doon. Napasalubong ko supposedly noong December. At saka yung mga gamit na binili ko din doon. Ipapadadalhin ko sana rito. It seems parang baliwala lang ba sa kanila. So I really did not receive that $500 na ino-offer nila. Ang nasabing bayad ay ang $500 na declared value ng kanyang mga bagahe na inalok ng kanyang kumpanyang ibabayad na lang sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Eva sa takot na mabaliwala na lang ang kanyang reklamo. Lumapit ako sa Responde dahil hindi ko makuha yung aking bagahe na noong December 24 pa napadala. Until now, hindi ko pa natatanggap.
It is still on hold sa ship ko Singapore. Labis na perwisyo na rin ang dulot nito sa kanyang pamilya. Pati kasi sila natatakot sa akin. Pag kagaya nakahiga na kami, tulog no, bigla na lang akong iiyak. Mami naman, wala na nga tayong pera, baka magkasakit ka. Malalong magiging malaking ano. So, pinipilit ko naman, anong magagawa ko? Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ano nga bang dapat gawin ni Eva Astorga? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Responde.